Magandang araw po sa inyong lahat. Hola! Anong hola? Hola, kital! Oh. Hello po, magandang araw po mula po dito sa Barcelona, Spain. Nandito po tayo ngayon para magbakasyon dahil season break ng Banateros. At syempre pupunta rin po tayo sa Dahig para dalawin ang ating mga kababayang sumusuporta dyan kay Pangulong Duterte. See you soon. Pero ngayon, dumaan lang muna tayo ng Spain kasi gusto ko pong kumain ng paella at saka ng Spanish sardines. Sabi nila masarap daw Spanish sardines ito. By the way, highway maraming salamat po sa mga kababayan nating Pilipino na nang bigay sa amin ng ganito. Grabe ho. Sarap nito. Ilang kilo yung binigay sa amin, pambihira. Hindi, ano lang daw dito, parang pinupulot lang daw to sa kung saan inihian ng mga aso, ganun. So masarap naman yung ihi ng mga Espanyol na aso. Hindi, ano lang daw to, kung saan lang tumutubo. Sa atin, napakamahal po nito. Yung mas konti pa dito, maabot to ng 500 dito, kung saan lang daw tumutubo. Kaya nung natikman namin to, pinapak ko hanggang, ayun na. Sabi nila, alam mo ba yan yung mga iniihian ng aso? Ganun ba? Hindi. Walang ganun. Maraming salamat po sa ating mga kapatid dyan sa KOJC. Maraming salamat po. At kami po'y kanilang pinakain kagabi. Hoy, naku po, thank you very much. Anyway, eto nga po, pag-usapan na natin ang mga issue sa lipunan. Alam nyo, mga kababayan, itong matinding ginagawang operasyon laban dito kay Chis Escudero. Ay, naku po, grabe talaga. Alam mo, pagganid ka talaga sa kapangyarihan, talagang gagawin mo ang lahat ng bagay para talaga maisakatuparan yung maitim mong balak sa sa future mo, Kasi alam naman natin, may nangangarap dyan, may ambisyosong bonjing dyan na gustong maging presidente na future. Kaya alam mo, kailangan nilang tanggalin lahat ng balakid, lahat ng alam naman natin mga kababayan, the next president is VP Sara Duterte. So kailangan lahat ng balakid tinanggal. Lahat ng sumusuporta, lahat ng financier, lahat ng supporter ng mga Duterte ay talagang inisa-isa, inoperate isa-isa. At kung ano-anong kasong ipinapatong, kung ano-anong kasong inaakusa. At dahil nga po napigilan yung balak nilang impeachment, eto pong impeachment na magpapatanggal kay VP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028, ino-operate na nila ngayon. Kasi kita nyo naman, di ba, yung nangyari sa Senado. At ang kanilang packaging, ang kanilang mga sinasabi, kagagawan ito ni Chis Escudero. Yan ang kanilang Kaya, since balaki daw si Chis Escudero, kailangan natin tanggalin yan bilang Senate President. So, yan ang kanilang motibo. Kung dati, si VP Sara Duterte lang ang kanilang ino-operate, yun lang kanilang ino-operate. Ngayon po, lahat ng sagabal para sa impeachment ni VP Sara Duterte, tulad po ni Chis Escudero, ay kanila hong ino-operate. Sisiraan, gagawa ng istorya, kung ano-ano, pahihinain sa Senado. Ang daming issue ngayon. Meron pa nga issue sa Senado kaya siya daw nagmamariwana or something like that. May naamoy. Pero wala naman nakita. Hindi, alam mo, ako, against ako dyan. Kahit po ako nandito po tayo sa Europa, ang dami nag-aalok dito, mga, wala mga ganyan-ganyan. Against po tayo dyan kasi hindi ko talaga trip yan. Basag trip lang yan. Diba? Hindi ko gusto yan. Pero kunwari, kung meron mang naamoy, hindi ko alam kung ginawa yun sa labas o sa loob. Ngayon, tila ang sinisisi, puro yung leadership sa Senate, di ba? So, yun ang lahat na ngayon, talagang from the financier, from every issue, talagang ipinupukol, itinuturo doon sa Senate President. Para talaga matanggal o siguro iniisip ng mga demonyo ma-demoralize, 'di ba? Para yung mga sumusuporta sa kanya, ayaw na namin 'yan kasi ganito.
Gawain nila yan eh. Ganyan ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte, di ba? Lahat, didiniin yung confidential pa na walang kakwenta-kwentang issue. Yung sa COA, na biglang kinlear naman ng OWA. So, yan ang ginawa kay VP Sara Duterte. Ngayon, tila yan ang ginagawa kay Senate President Chis Escudero. Alam nyo, si Chis Escudero, hindi naman po yan maka-Duterte. Sa katunayan, malapit nga yan sa First Family. Makikita nyo naman na i-invite siya doon sa gathering ng First Family. So ano yan, hindi yan Duterte supporter. Pero sa kanya kasi, ang maganda lang sa kanya, pagdating mo sa trabaho, patas po siya. Di ba? Makikita nyo naman yung kanyang paano hinandle yung impeachment. As a matter of fact, dapat niya hindi nag-convene eh. Di ba? Yung Senate Court eh. Actually, napaaga pa na isang araw. So, yun yung mga bagay na patas naman po yung kanyang ginagawa. Hindi ko maintindihan at itong demonyong gobyernong ito. Sino ba ang demonyo? Banat ba? Klaruhin mo. Iba-iba kasi pangalan niya eh. Nagbabago. Minsan Bida-Bida, Jollibee. Minsan Tamba. Minsan Bonjing. Hindi ko na maintindihan ang pangalan nito. Kaya pwede ba pangalanan na lang nating demonyo? Hindi kasi ugali nito, ugaling demonyo eh. At hindi lang sa ugaling demonyo ha. Talagang eto hoy, may maitim na balak sa bayan natin. Mamaya papaliwanag ko sa inyo, I will justify what I'm saying. Baka akala ninyo biro-biro lang ito. Hindi, totoo. Kasi walang matinong tao nagagawa ng mga ginawa dito nang hindi siya demonyo. Baka nga napusiso ito eh. Napusis ng greed. Hindi, alam nyo may mga ganun Hindi lahat ng possession, yung possession lang na gumagapang sa pader. Hindi lang ganun. You are possessed by your own greed. Pwede yan. Yung talagang yung ang nakikita mo na sa lahat ng mga bagay, pera. Yun na malamang. Hindi natin alam. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero ito, pag-usapan muna natin itong kay Chis Escudero kasi grabe ho itong issue na ito. Napakabigat tuin ito. Pasok. Sure, sino yung pinatutungkulan ni Senator Escudero na kongresistang nasa likod ng demolition job laban sa kanya? Hindi pinangalanan ni Senate President Francis Chis Escudero kung sino ang sangkot sa demolition job o paninira laban sa kanya. Ngunit ayon sa mga impormasyon na nakalap nila ay walaan niya ito sa loob ng Senado. Ngunit maaaring o hindi nito matiyak kung ito ay may tumutulong o may katulong o mayroon itong kakuntsaba sa loob ng institusyon. Itinanggi ni Senador Escudero na may koneksyon at tumutulong o bahagi ng sinuman sa 15 contractors na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Partikular ito sa mga kontratistang may malalaking proyekto sa flood control projects ng gobyerno simula noong 2022. Paliwanag ng tagapangulo ng Senado, bahagi ito ng demolition job upang maalis siya sa pwesto kasabay ng issue ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. May plano anya na maalis siya sa pwesto para wala na siya kapag nag-file na ng impeachment case. Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Dagdag pa ng senador, batay sa nalaman nila, ang nasa likod ng demolition job ay isang mambabatas at kung sino ang pinaka may gusto ng impeachment. Nang tanungin nito kung ang sangkot sa paninira sa kanya ay mula sa House of Representatives, ito ang kanyang tugon. Obvious ba? Ay, hindi. Huwag pangunahan banat ba? Hindi kasi baka yun eh. Oo naman. Ay, taga-house. Diba nga, Ayun, oo naman. Mas polite. Nakarang linggo naman, may video nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. Oo, di ba? Kitang-kita naman natin yun sa CCTV, di ba? Na talagang sino pa ba maglalabas doon ng CCTV? Sino may kapangyarihan na mag-utos doon sa security? Hoy, ilabas yung lintik na CCTV na yan. Ala naman si isang senador, napakalabo naman.
galing sa executive, malabo rin yan. Siyempre, yan po, sino ba boss niyan? Naku po, kilala nyo na. Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan niyan kasi yung pangalan niyan, may sa demonyo. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Hindi. Yun nga yung doon yung malisya, ika nga May malisya kagad Ano ba ngayon kung pumunta siya doon at nakipag-usap? Counterpart yun. Di ba? Counterpart yun. At saka, para mo naman sinabing, demonyo yung dinalaw niya at bakit bawal. Di ba? Parang, kanina ba siya pumunta? Di ba? Sa speaker yun. Demonyo ba yung speaker? Kasalanan ba lumapit sa speaker? Sila yung dalawang magka-partner. Si speaker sa lower house, yung sa upper, di ba? O yung sa Senate, siya ang presidente doon. Aga nilinaw naman ni Senate President Jesus Escudero na bagaman may isang lumabas na artikulo ay wala namang sinasabing illegal na ginawa niya. Ngunit malisyoso ang artikulo na ito batay sa timing ng paglalabas ng issue. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Alam nyo, malinaw kasi dito mga kababayan. Napakalinaw po dito na ang kanilang motibo talaga, sabi nga by February next year, ang goal, matanggal si Escudero bilang Senate President. Yan ang goal nila, matanggal si Chis Escudero bilang Senate President para pag pinasa nila yung impeachment sa February, ay smooth na ika nga. Para bagang paplansyahin na muna yung daan bago dumaan doon, di ba? Para maplansya yan, kailangan ng isang Senate President na namumulitika. Alam naman po natin kung sino yun. Hindi ko na lang sasabihin, itong Senate President na ito ay mahilig ito sa political color. Pansinin niyo kung sino ang nakaupo, yun ang kanyang sinisipsipan. Yun ang kanyang history, ika nga. Yun ang kanyang yun ang kanilang record, ika nga. So, ibig sabihin mga kababayan, ngayon pa lang, kailangan ng durugin. Pansin, ito, obserbahan niyo yan. For the next 3 months or so, di ba? Yan po ay i-ooperate, sisiraan in public eyes. Talagang kung ano yung ginawa nila kay VP Sara Duterte. Kasi si VP Sara Duterte pagdating sa corruption, ang linis po niyan. Sabi ko nga sa inyo nung isang bagay na naikwento sa amin dati, hindi ko na sasabihin kung sino pero basta talagang very trustworthy na tao. Sinabi sa amin nung naupo yan si VP Sara Duterte bilang mayor ng Davao, talagang unang ginawa niyan, binayaran ng lahat ng utang, nilinis lahat ng finances ng Davao. 'Di ba? Alam nyo, doon pa lang makikita mo na itong taon to napakalinis. And yet, ganun ang ginawa. Talagang niyurakan yung kanyang pagkatao sa korupsyon keso yung confidential funds. Mantakin mo Una-una, ang baba ng confidential funds ng OVP. Okay? Pangalawa, hindi lang siya. Ang dami pang mas mataas, doble, triple, 4 times ang confidential funds. Pero ang sinisilip lang ay yung siya. Ngayon, na sinisilip naman kung ano-anong biyahe, wala silang masilip kasi hindi naman po gumagamit ng pera ng taong bayan si VP Sara Duterte pag biyahe niya. So talagang yun yung kanilang inaano na itong taon to, corruption, bla 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 bla. Kung paano nila binaligtad yung strength ni VP Sara Duterte which is anti-corruption, ay ginagawa nilang yan ngayon kay VP Sara Duterte bilang quote-unquote corrupt. Pero alam mo, ladies and gentlemen, ito rin ang sa tingin kong gagawin kay Chis Escudero. Kasi alam nyo, ako po, hindi ko po gusto yan si Chis Escudero Kahit noon pa, di ba, may mga desisyon niya na hindi ako pabor, okay? Per se, yung tao, wala akong masabi, okay? Hindi ko kasi ako, tandaan niyo pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, dun sa pagkatao niya, wala akong kasi ang alam ko lang, jowa siya ni Heart Evangelista. Pero
from the corruption, wala naman na nasasangkot sa kanya, wala naman pong naging iskandalo yan, 'di ba? Nag-aantay nga yung iba pero hindi totoo. Pero wala, na. Pero pagdating sa mga political ally niya, medyo questionable sa akin yun. Tulad nung pag-attend natin niya kay Marcos, ganyan-ganyan. Pag-dikit-dikit niya kay First Lady, ganyan. Pero kasi hindi naman yun ang dapat nating maging basihan. Ang dapat nating maging basihan ay yung kanilang ginagawa. It's not the person. Yan ang lagi niyong tatandaan pag kayo'y banateros. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. And ilang beses kong pinuri yung kanyang pag-handle pagdating po sa impeachment. Dahil sabihin na natin ng lahat, malapit siya sa First Lady pero napakapatas niya pagdating sa pag-handle ng impeachment. Okay? Ang patas na patas as in, pinakikinggan niya kahit wala nang kwenta yung sinasabi ni Ontiveros. Kahit wala nang saysay yung sinasabi niya, natitiis niya pa eh. Kung ako yung binato ko na mikropono yun eh. Gago! Hindi, kasi wala naman ng kwenta. Tsaka yung argumento niya, alam mo yun, biro lang sa pagbato Yung argumento niya, pang grade 1. Totoo naman eh. Halatang hindi lawyer. Mantakin mo magsinungaling ka. Doon mismo sa Senate habang nagdedebate kayo pagdating po doon sa unanimous. Ako nga, gusto ko nga sanang sabihin na unanimous stupidity. Pwede ba yun? Lahat ng kalamnan mo, katangahan. Hindi, pwede sana kung pwede ko lang sabihin yun eh. Kaya lang hindi pwede. Hindi man ako senador. Hindi ko na sasabihin. Pero ganun ka-obvious yung mga mistakes ni Ontiveros and yet pinakikinggan pa rin ng Senate President. Hinahayaan niya pa rin pumutak ng pumutak. As in, hindi niya binabara. Hayaan mo lang, sige lang. Yan ang opinion mo. Sige, botohan tayo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi, makikita mo wala siyang condescending statement against Ontiveros. Ano yun eh? Pansin na pansin yun. So, ibig sabihin lang, si Chis Escudero patas. So, yung akusasyon nila, hindi, makasara Duterte yan, kaya ganyan yan. Ang labo ho nun. Diba? Halatang idinidikit lang nila para sa 2026, yung sa February, yung pagpasa ng impeachment. Sigurado kong isang sasabihin at sigurado kong yan ang ika-campaign nila, the removal of Chis Escudero as a Senate President. Yan ho talagang sa tingin ko. And the way to do it, kung ano-anong, tingnan nyo, may mga expose na lalabas dyan. At isa nga yung expose dyan, eto may iba akong naamoy dito, mga kababayan. May iba akong naamoy dito kasi, biglang out of nowhere, biglang magbabanggit si Marcos ng siyam na mga construction na nakukuha ng ating gobyerno. Out of nowhere lang yon. Without even saying, ito korupto, ito malito. Hindi eh. Parang sinabi lang niya, ito yung mga tao na nakakatanggap ng proyekto. The question is legal ba o hindi yung kanilang pagkatanggap? Sino ba ang dapat ang punahin dyan? Tama ba? Kasi remember itong mga construction na ito, dumadaan to sa bidding. Okay? Bidding saan? Bidding ng ano? Ng departamento na hawak mo. DPWH. So dapat, yung DPWH ang pinupuna mo. Hindi yung kasi kung legit naman yun. Kung talagang meron naman silang papel. Kasi remember, meron itong qualification para ikaw ay pwedeng pumasok sa proyekto ng gobyerno. May qualification yan. So, are you saying na porket nasa loob ka, ng construction, ay masama na? May problema dito. Dapat ang pinupuntirya dito yung mga regional director ng DPWH, sino ang nag-recommend na mambabatas, at alam naman natin sa Kamara, napakarami niyan, di ba? Sino dito yung mga kamag-anak? Ay, naku po, ayoko na lang magbanggit. Naku.
May kaso pa tayo doon. Oh. Pero dapat yan ang inaano. O, pakinggan natin. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na naawardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, pagmamayari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya, tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon, poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control projects sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Sinubukan naming kunin ang panig ng mga diskaya pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, Pangit ng boses ito, no? Malabas na mayroong 9,855 flood control projects Sakit sa mula tenga. July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan. So, ito yung ano. Actually, hindi lang naibalita dito, pero merong part dito kasi ni-reveal ni Marcos yung
mga contractual na pumapasok, 'di ba? Na ginagamit ng gobyerno. Aside from dun sa diskaya na 'yan, actually mali naman talaga din yung sa tingin ko sobrang dami niya nakuha na project. Okay, sa ating gobyerno at the same time tumakbo pa siya na mayor, 'di ba? Medyo sablay po 'yun. Tumakbo po 'yan sa Pasig kinalaban si Vico Sotto. Medyo sa akin, sa tingin ko medyo nandiyan ka sa loob ng gobyerno. Hindi yung project naman na 'yan, hindi naman 'yan tapos na 'Di ba? Usually matagal 'yan So ibig sabihin, tapos papasok ka sa gobyerno, medyo maaring walang batas. Although may batas kasi na nagsasabing bawal mag-support ang mga construction company na involved sa project ng gobyerno during the election. Okay, yung kampanya, bawal. Pero yung mismong meron na, ewan ko kung ano yung maaaring bawal doon kasi nasa LGU siya, wala naman siya sa Congress. Although, syempre, sako pa rin yung mga proyekto sa loob ng LGU. Kaya nga, kung sakasakaling hindi man bawal, dapat po, delikadesa na lang. Kaya lang, parang delikadesa left the earth na sa Pilipinas Parang nasa ibang bansa lang yung delikadesa ang problema pa niyan, after niyang banggitin ni Marcos yung mga construction na yan, company, meron po siyang isang binanggit na idinikit. Idinikit kay Escudero ng, I think it was Rappler. Di ba? Mukhang, ewan ko kung kasama si BBM sa operation against Chis Escudero, pero parang yun yung ginamit di ba? Yun yung birang out of nowhere naglabas ng mga construction company ang si Marcos at yung parang isiningit yung isa doon part nun kay Escudero. Eto hindi ko magets kasi meron pa nga nababali-balita na part ng mga may kamag-anak sa Congress, 'di ba? Sa House of Representatives. Pero bakit hindi 'yun ang nabibigyan ng pansin? Etong sabi ngang 1%, 'yun ang binigyan pansin ng media. Alam naman natin sino may hawak ng media ngayon, 'di ba? Sabi nga nung isang anchor ng DCMM, alam na natin yan kung sino ang may hawak ng mga media ngayon. Mula sa tinaguriang ham and cheese budget insertions hanggang sa questionabling flood control projects, tila hindi nilulubayan ng kontrobersya si Senate President Chis Escudero. Lumabas ang koneksyon ni Escudero sa isang contractor sa kanyang baluarte na Sorsogon. Sa kabila niyan, hugas kamay si SP at naniniwalang siya'y being singled out. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Inamin ni Senate President Chis Escudero, campaign donor niya ang may-ari ng isa sa top 10 ng mga kontraktor ng flood control projects na nakakopo ng malaking porsyento mula sa budget ng flood control projects ng pamahalaan. Siya, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc., na pampito sa 15 contractors na nasa listahan ni PBBM. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Sa mga naunang press conference ni SP Chis matapos ang sona ng Pangulo, sinabi niyang wala siyang kakilalang taga-Senado na government contractor. Aabot ng 30 million pesos ang dineklarang donasyon ni Lubiano sa pangangampanya ni Escudero noong tumakbo siyang senador taong 2022. Gobernador ng Sorsogon si Escudero mula 2019 hanggang 2022. Tapos ang kanyang 2 termino sa Senado. Nakakuha ang kumpanya ni Lubiano ng halos 3.4 billion na flood control projects para sa Bicol Region noong 2020 hanggang 2022. At karamihan dito ay mga proyekto sa lalawigan ng Sorsogon. Mabilis namang tinanggi ni Escudero na may kinalaman siya para makuha ng Centerways ang nasabing mga proyekto. Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Malinaw yan So yung nag-aproba doon sa budget at the same time,
nakuha nung kung kakilala niya, ay hindi pa siya senador noon. Governor lang siya. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. Wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Mistulang pinagtanggol din ni SP Cheese ang Centerways sa pagmamaliit sa nakuha ng kumpanya. Kumparaan niya sa higit sa 500 billion pesos na kabuang budget na inilaan para sa mga flood control project. Wala pang 1% ng kabuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Tinawag niyang malisyoso ang artikulong nag-uugnay sa kanya at sa Centerways Construction. Demolition job lang daw ito nang nasa Kamara para mapalitan siyang SP. PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli ng impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Pumutok ang issue sa umano'y maanomalyang flood control projects ng ibalita ng politiko at Billionaire News Channel ang sinasabing ham and cheese insertions sa 2025 budget. Agad namang napuna ng mga netizen ang pag-amin ni SP Cheese na tumanggap siya ng donasyon mula sa kaibigang presidente ng Centerways Construction para sa kanyang pangangampanya noong 2022. Nakasaad kasi sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal sa isang kandidato ang tumanggap ng donasyon mula sa individual o kumpanya na may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Si SP Cheese ay isang abogado. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Grabe, no? Alam na alam natin yung mga bitawan ng mga media ngayon, no? Talagang may ganun pa siya, eh. Alam natin na si Cheese Escudero ay abogado. Para talagang alam nyo mga kababayan, ano lang tayo, bantay tayo dito. Kasi kung meron, paulit-ulit natin sinasabi to kahit noon pa. Kung meron talagang problema, kung meron talagang alam nating hindi maganda na ginawa si Cheese Escudero, first of all, magdemanda na lang kayo. I mean, kesa sa puro public opinion, sa labas lagi sinasabi, laging inaano, sa social media, mag-ano na lang kayo. Magdemanda kayo. Mag-file kayo ng case laban kay Escudero. Kasi itong mga social media news na ito, halimbawa itong bilyonaryo, rappler, politiko, naku po, narinig ko na yan. I mean, even if you are really a quote-unquote media o news media online, alam naman natin na yung kanilang mga gawain, di ba? Alam natin yung mga ganyang klaseng pagbabalita, medyo may kulay. Alam natin niya, may kulay po yan. Tapos, eto na nga, ang sinasabi nga ni Cheese Escudero, napag-alaman niya na merong operation against him. Diba? Alam nyo, bantayan po natin ito dahil, ladies and gentlemen, napanood na ho natin to. Totoo naman napanood na ho natin ito at alam na natin yung ganitong klaseng nila, kalakaran nila. Diba? Yung sisiraan ka, yung iyuyurakan ka, everything, sabi nga niya, is against the Duterte. Kung hindi naman siya, kung pinabayaan lang niya ang ito, naku po, yung impeachment, sa tingin niyo maglalabasan to? Hindi. Hindi yan. Naku po, ang dami-daming issue na dapat pag-usapan. Ito nga ito. Halimbawa, itong si Magalong, meron na naman pong mga nireveal at sinabi at kinuwento na sana ito ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno kasi para talaga mahuli kung sino. Kung talagang seryoso ang gobyerno na ito
na sawatain yung mga flood control project, yung mga problema sa korupsyon. Eto ho yung mama nagsasalita na, may mga alam ako. At nagpipresenta na siya gawing parang anti-corruption na czar ng gobyerno, pero bakit hindi pinakikinggan? 'Di ba? Kung talagang seryoso. O itong si Marcos banggit lang ng banggit ng construction company without saying na illegal ito, 'di ba? Ito, panoorin niyo to. All right, joining us this morning is Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor Magalong, good morning to you. Welcome back to Head Start. Good morning, Karen. Good morning to our viewers. Good morning Alright. po sa inyo. Ano ang naging reaction niyo sa mga binanggit ni Pangulong Marcos Jr.? Well, napakaganda nitong ginagawa niya ngayon at personally talagang tumututok dito sa flood control projects. At siguro meron siyang strategy. Palalabasin muna natin yung mga contractors muna. Hoping na yung mga contractors talagang i-disclose na nila talaga kung sino yung mga taong behind the scheme or this series of schemes. Alam naman natin kung sino yung mga taong behind that, mga politiko yan. At yung iba sa kanila dyan, nandiyan sa Kongreso. To be direct about it. Oo. Maganda punto nyo kasi ang contractor parang yun lang yung contracted to build the project. Pero yung totoo, yung nagsisingit sa budget, 'di ba? Yung nag-aapela, humihingi ng pondo para sa flood control, kongresista yun. Yun ang sumisingit sa budget nun. Totoo yan, Karen. Ang sistema kasi is yung Kongreso may dala-dalong ng pera, magdedemand na kagad siya ng kanyang porsyento. Maraming arrangement. Iba-ibang sitwasyon, maraming scheme. Gumagaling na nga sila. May mga scheme na behind the project, actually ang contractor yung kongresista. Sasabihan na lang niya yung actual na contractor o gagamitin ko na lang yung lisensya mo, 3% lang ang royalty mo. Pero bibigyan na lang kita ng isang project dito sa distrito ko, bigyan kita ng multipurpose hall para at least meron kang pagkakakitaan. And at the same time, yung DPWH din, may porsyento rin. Pero nagko-complain na rin ng DPWH kasi ang sinasabi ng DPWH, sobra-sobra na rin ang kinukuha ng mga kongregista, mga politiko, nasasacrifice na talaga yung project. Naghahabol ngayon yung contractor kung paano niya pagkakasyahin. Kaya dinadaya niya ngayon yung execution, lalo-lalo na ng mga installation ng mga materyales pagdating sa flood control. We're talking about flood control lang dito, Karen. Hindi pa yung iba-ibang mga projects na pinagkakakitaan din nila. Okay. Now, you were actually the Sorry mga kababayan, meron pong dumaan lan at nagsinasabi, immigration. Walang ganon. first to speak out, right? On the alleged corruption in terms of pagbibigay ng ayuda. We'll go there. Later on, we'll go there. Una ka sa nagsalita nun. I want to show you a graph. This was actually discovered by Navotas Representative Toby Tiangco, and I've been asking guests about it. This is the graph, no? In that particular graph, this is apparently a district. I think this is Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. I could be corrected on this, but that's what I found out for the 2025 budget. Ang lumalabas dito, isipin mo, yung isa doon sa NEP, 2.5 billion pesos ang DPWH budget niya. Most likely this is for flood control or Ito yung diniscuss na ni Tiangco, di ba? other infra. Kino-confirm pa ni Karen Davila. Pero nung dumating na sa GAA, lumobo ito ng 20.9 billion. So it means nadagdagan ng 18.4 billion. Yung distrito lang na yan. What is your take? Do you have an explanation? What are your thoughts? Alam mo kasi pagdating sa BICAM, konti na lang yung nag-uusap. Ang masama, okay pa yung BICAM kasi meron pa mga maaayos doon .
Ang pinakamahirap dito kung nagkaroon na nung small BICAM. Yun. Tatlo na lang yung nag-uusap dyan. Nangyari na. Ng mga technical people na nandyan. Kung minsan pinapaalis na nila lahat para silang tatlo na lang siguro at isang pagkakatiwalaan na lang nila to record everything. Doon mo makikita yung horse trading na nangyayari. Kaya if you look at what happened to the 2025, nadagdagan ng 214 billion yung DPWH. No, from the NEP President's budget, naging 214 billion ang dagdag. Pero tingnan mo yung nangyari do sa DepEd, binawasan ng 11 billion. 12. Yes. Mga 11 point something. Yeah. So, tapos nakita mo yung DOTR, nabawasan ng 92 billion. Kasi nga ang ginawa nila, may deprioritization, especially dun sa mga foreign funded na project o foreign assisted na project. Nilagay nila ngayon sa program. Kaya talagang significant yung reduction. Yung DSWD, I believe, nabawasan na mga ilan condition. Tapos kung ano-ano pa yung mga binawas. Alam nyo ba na hindi lang lumalabas yan, pati NCIP binawasan ng 400 million. So maraming mga ginawa. Pati yung mga priority na mga MUP, pension, at pati yung 4Ps na very well established yung parameters niyan at yung sistema niyan, talagang significantly from the program, nilagay siya sa unprogram. Kaya deprioritization na naman yan. Pero tingnan mo, isipin mo, gumawa sila ng AKAP na walang sistema. Nilagay nila yan despite the fact na sinasabi na nga ni Secretary Rex na ayaw ko yung AKAP na yan. Ininsist pa rin nila yan. Obviously, isa lang ang purpose noon. Unang-una, pagkakapirahan nila. Pangatlo, gagamitin nila sa election. Kaya nga na-label yan as the most corrupt na budget. Now, Mayor, our legislators, whether they are senators or congressmen, kasi a source tells me, pati senator daw hindi lang congressman, are they parking funds in provinces, right? Like ito, yung dalawang probinsya na yun, no, na allegedly in Mindoro, why would they have 20 billion, 21 billion sa 2025 budget for DPWH? May nagtanong nga sa akin, anong tinatayo nila dyan? Skyway ba? Diba? Diba? Skyway na ba do they park? Ganun na ba ang racket ngayon? Why do they do this? What's the system? Alam mo kasi, mismong isang senator ang nagsabi sa akin na, alam mo, Mayor Benji, grabe ang pagbabawas nila sa amin sa Senado. May pa-parking pa sila. Dati naman, wala naman yung parking ngayon. Na yan. Ngayon, may pa-parking. Unang-una, hindi ko nga maintindihan yung parking na yan. Saka ko naintindihan na lang nung nalaman ko na, meron pala. Alam mo kasi, all you have to do is go over the GAA. Makikita mo dun yung nakaranking kasi yung bawat distrito dyan. Kaya makikita mo kagad kung sino yung most privileged na distrito dyan. Pero ang problema sa mga mambabatas natin, they don't really read yung entire GAA. Ang titingnan lang nila dyan is, nakita ko ba yung distrito ko? Okay yung distrito ko. Okay na. Satisfied na sila dyan. But they don't look at the entire GAA. Babasahin nila yan na maayos. Hindi ganun ang ginagawa. That's the way it was explained to me. They don't really care kung anong may bigay sa ibang lugar. Basta importante lang sa kanila is distrito ko. Have you been to a budget hearing of the HOR? When you go there, ilang beses ako nag-attend yan. Puro parochial concern yan. Puro ako sa amin, puro ganun lang ang hinihingi lahat ng mga yan. Nothing strategic, nothing that would support the national interest. Ang tinitingnan lang nila dyan is para sa akin, para sa distrito. Yan lang. Oo. Maganda punto niyo, Mayor, kasi sinabi nga ni Senator Sherwin Gatchalian kahapon at ni Congressman Toby Tiangco. Ang budget kasi, unang-una, ang kapal-kapal niya, like roughly 7 books, right? So hindi mo babasahin lahat. Pero what's interesting is I have Congressman Toby Tiangco telling me he was asking for a soft copy. Wala daw soft copy. So how would you change
Because you did say you are willing to lead the probe into the corruption involving legislators and government officials with infra projects. But if you were going to change the system, how would you change it para hindi makalusot sa budget? Well, unang-una siguro, dapat yung BICAM maging transparent yan. Kasi yung budget hearing sa level ng executive, naman yan very transparent yan Ang problema natin yung BICAM. Isa yan sa mga kailangan natin tutukan talaga. Kaya nga nag-iingay na kami ngayon Kasi we don't want the same circumstances that will happen for the 2026. Na nung 2025, deliberation ng 2025, tahimik lahat Nobody's talking about it. Yeah. Kaya talagang very bold, emboldened yung mga nasa small BICAM to do their trade and come up with this, very corrupted na 2025 na budget. This time, we don't want it to happen ditong 2026. Kaya we're now building a coalition. Kami, Mayors for Good Governance, meron pang ang gagawin na Governors for Good Governance, tatayo. Tapos yung National Budget Coalition, yung mga retired generals, pati na rin yung Catholic Bishop of the Philippines, pati na rin yung mga Christian bishops. And marami na kaming ngayon and we're going to hold a special event sa Metro Manila, hopefully before the end of this year or early next month. Before the end of this month or early next month. Para talagang emphasize namin yan. Now, what should President Marcos Jr. do? Because he did, in a way, in his SONA, I would say he warned Congress that if they come up with a budget that's not aligned to his, he would return it. That's one. Mahiya naman kayo, right? That's one. Number two, he comes out with this report, but he talks about the contractors. But at the end of the day, the alleged corruption really started in the House where his relative is the Speaker. It's the Speaker who has control of the budget. Correct. So what do you make of this? Is the President being two-faced? Is he being weak? Yes, What should definitely. he do more? At the end of the day, galing naman ito sa mababang kapulungan. Kamag-anak niya ang nagpasa ng budget na to sa mababang kapulungan. Well, yan ang nakakalungkot. Nakakalungkot siya na for the past 3 years tahimik lang ating presidente. Pero siguro nakita niya na he has to leave a legacy. And that's the opportunity is for the next 3 years. Siguro naisip na rin niya na talagang someone is bringing down my administration single-handedly. Kaya siguro gumalaw na siya. Hindi lang niya medyo madiretso. Pero I've been hearing words, I've been hearing information or getting information na talagang galit na rin siya. At nagkakaroon na rin nga ng mga confrontation. Kaya lang, Mayor, wala naman yung yung sa galit-galit. Ano ngayon kung galit siya? Wala naman siyang ginagawa, di ba? Nonsense lang din. Parang walang kwenta Parang para saan pa yung galit niya? Yun lang naman sa atin Tapos tama nga yung sinabi ni Karen Davila, pinsan naman niya yan. Namamahala sa kamara. Kanino bang departamento yung DPWH? Di ba sa ilalim din naman niya yun? Ba't siya nagagalit? Dapat inaaway niya sarili niya. Kaya siguro naisip na niya na he came up with this strongly worded message na mahiya kayo during the SONA para matauhan na silang lahat. And at the same time, siguro ang pinakamaganda niyang gawin diyan kasi with all this information coming in, all these leads, maraming leads yan It's about time siguro na Presidente will now have to designate a lead investigator. Okay. Para tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. So, you believe that the President should already choose a lead investigator? Would you be willing to be that lead investigator if a task force is formed? Sabi ko nga noon, Karen, I'm volunteering to take the lead. Anyway, I've done it before dun sa NIA investigation in 2016
13 when no less than President Noynoy called me up sa Malacanang. Sinabi niya, I want you to lead the investigation. At nagulat ako dun sa kwan. Hindi lang pala tip of the iceberg yung na-hit namin. Nagulat kami na ganun pala katindi. It's nationwide yung anomaly na nangyayari sa NIA. And I'm pretty sure na itong flood control and all the other anomalies in lahat ng project, talagang it's something widespread. It's something highly syndicated. Probably that's the best term na magagamit ko. Highly organized and highly syndicated. Oo. And a viewer right now says that the government should actually ask all the contractors, all the government contractors to submit to the BIR so that the government at least can collect part of the money, right, that was supposedly plundered. That would probably be the subsequent action. Ang importante muna rito siguro is makuha mo lahat muna yung mga dokumento, especially yung mga detailed unit price analysis. Malaking bagay yung mga dokumentong hawak ngayon ng COA. Because doon din kami nag-umpisa nun eh. Pero alam mo, if you're the lead investigator at hindi mo makompel yung ibang agency na mag-submit sa'yo, yun ang challenge. Kasi noon talaga nahirapan kami noon during the initial phase of our investigation to sa NIA anomalies. Kaya nga humingi pa ako ng additional na authority na talagang i-compel yung ibang ahensya na i-submit sa amin yung kanilang mga dokumento. Kasi doon lahat makikita mo na kaagad doon yung mga kalokohan doon. Actually, isa rin kayo, nauna kayo. You exposed yung kalokohan ng pagbibigay ng ayuda. So I wanted to ask you about this. So you have Representative Toby Tiangco saying that, I will quote, pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Speaker Martin Romualdez, dun ka daw bibigyan ng 777. Ito 7 million worth of AKAP, 7 million worth of TUPAD, 7 million worth of AIX, 7 million worth of MAIP. Ito yung medical assistance. So he says technically this isn't cash given to you, but it's set aside for you, right? And, Yes. and you were actually offered. You were offered this same amount. Well, alam mo kasi may totoo yan, Karen, We were also offered. Pero siguro mas lesser na amount kasi ito na yung sa local government na eh. Pero maganda nito is, alam mo, nung nilabas ko yan, di ba inaccuse pa nila ako na nagsisinungaling ako at gumagawa lang ako na istorya. Now, no less than someone in Congress is talking about it and confirming it. Alam mo, hindi lang 777 yan, Karen. Meron pa nga 30 yan eh. Oh, wow. Kung ikaw ang Grabe, no? Oh, my. Yes. Pero actually kulang si dito eh, si Magalong dito eh. Meron pang isa mamaya, sabihin ko sa inyo. Ikaw ang host. Kaya nga nag-uunahan silang mag-imbita eh. Kung ikaw ang host, you get 30-30-30. Kaya nga nahirapan yung mismong mga regional directors ng DOH, DOLE at DSWD. Baka ang problema nila kasi is mag-ulit-ulit, redundancy. Sila na lang na beneficiary ang lagi na nabibigyan. Kaya kailangan nag-usap sila. Kaya sabi nga ng isang regional director, sir, sakit ng ulo namin dyan sa 30-30-30 na yan. Sabi nila. Pero alam mo ba na meron ng 777, meron pang 30-30. Alam mo ba na meron pang 999? Ano naman yung 999? Ano yun? Oo. Yung mga certain members of Congress na medyo may position sa kanilang mga organization, sa political party nila, they don't get 777, they get 999. Inabi na sa akin yan eh, isang beneficiary niyan. Siya na mismo nagsabi. Mali si Magalong dito, kulang pa, meron. No, akala nyo. Meron pa yung 666. Nako. Gago! Galing mismo sa demonyo. Yung pera. O ito, siraan mo si BP Sara Duterte. Siraan mo si Chis Escudero. 666. Sa akin, Mayor, ako nga 999 eh.
Okay. Now, So ang dami-dami nilang scheme, ano? Oo, ang daming, is this in violation? One of the budget process of the Supreme Court decision on PDAF? Yan ang tanong ko. Does this scheme violate the Constitution in any way? Well, it completely, I would say completely, absolutely, ano? And it's something unbelievable na pwede na lang, sumama ka lang, tapos kung sumama ka lang, you get 777 Or 999? 999. Or Patapos 30-30? per sortie. Per sortie yan, Karen. Paano kung nakaapat ka? Paano Nako. kung naka-anim ka? Yung Naku iba nga po. nung naka-anim sila. Until nung nalaman na nung ibang mga member ng Congress na pag sumama ka pala makakatanggap nito, dumami na, nag-volunteer. Kaya ang ginawa nila ngayon, nilimit na lang nila. Sumama ka ng napakaraming sortie, but you only get a maximum of 4. So that's still 4 times 21. That's still 84 million. Yeah. In terms of AKAP, yung mga yan, MAIP. So technically, it really smacks of patronage politics. I mean, the lower house has been known for this for years. But would you say this is the worst? Yeah, and you just mentioned the right word, ano? Marami na ako nakausap na mga negosyante, mga politiko mismo, no? Even people in the religious sector, sila na mismo nagsasabi na this is probably the most corrupt na Grabe, no? na kongreso, sabi nila sa akin. The way they explain it is ibang level ang corruption. Nako po. Mismo rin na mga tao dyan sa, I would say, sa Malacanang. May nakakausap din ako dyan. Ganon din ang observation ng mga nasa uniform service. Nakakaiba talaga ang level ng corruption. Lupit. Ika nga. Mayor, what can the president still do at this point? It is 3 years to go. Ako na sasagot. Karen Davila. Una, tanggalin nila yung speaker nila. Yun talaga yun eh. Pangalawa, alam natin may korupsyong matindi dyan sa DPWH. Ba't nananatili pa yung sekretary dyan? Di ba? I mean, kung ikaw ang sekretary at matino kang sekretary, tulad nung sa DOTR, di ba? Kung matino kang sekretary, matik na yun, matitino dapat ang nasa baba. Lagyan mo ng isang halimbawa katulad ni Mayor Magalong dyan sa DPWH. Sawatain mo lahat ng corrupt dyan na district director, di ba? Sawatain mo lahat ng mga construction dyan na nakamag-anak ng mga congressmen, di ba? Yun lang eh, maayos naman yan eh. Sus. Kasi minsan yung mga sinasabi ni Marcos pang television lang eh. Pang news lang eh. Right? And Senator Sherwin Gatchalian says that the 2026 budget will be an education budget and the golden age of transparency. That one we have to see kung totoo, papayag ba ang mga kongresista na mabawasan, mawala yung kanilang 777, 999, 30, 30, 30. Yan ang tanong, Mayor. Good point, Karen. Ano? Siguro, unang-una, kailangan i-sustain ni Presidente ito. No? Walang let up. No? Pangalawa, kailangan na niyang magkaroon na talaga ng formal investigation para makagather na talaga ng evidence. Ano? Kasi yung mga pinapadala lang sa kanya, mga kwan pa lang yan, lead. Ano? Kailangan talagang ma-convert mo to into pieces of evidence. At sa huli, ang end result niyan dapat may makasuhan. Hindi lang dapat mga kontraktor, hindi lang dapat DPWH, mga politiko dapat. Whether they are members of Congress o kaya sa local government, dapat talaga makasuhan. Regardless kung malapit sa kanya, relative niya, o kaya mga kaibigan niya, kailangan kung talagang mayroong matibay na ebidensya, kailangan may makasuhan. Yan. And that's the only way. Dapat talaga may makasuhan. Hindi lang makasuhan, matanggal. Halimbawa, sabi ko nga sa DPWH, tanggalin. Hindi ko sinasabing corrupt yung sekretary doon ha. Kaya lang,
command responsibility yan. Alam na nga natin na sumasablay na nga yun yun pa rin ng di ba? Na andyan. No, pangalawa, talagang aside from matanggal, makasuhan yan. Hindi lang yung nasa DPWH pati po yung mga congressman na malaman na may construction company. Takin mo, may construction company, animal. Diba? Hindi naman tama yun, di ba? Kaya sana, yun lang sa akin, tuloy. You will, get the trust and confidence of the people. Oo. Huling tanong, last to, no, is when you spoke out against the alleged corrupt practice of etong 777 or etong ayuda pag nag-attend, how did it affect you? I mean, the budget of your city. Madami daw takot kasi pag tinanggal ang medical assistance, lumalapit talaga ang tao. How did it affect you, Mayor? Well, talagang napakahirap sa akin. Kumbaga, napakahirap kumuha ng pondo. Mabuti na lang may mga mababait na senator na nakakahingi ako. May nakakahingi rin ako ng ayuda kay no less than kay Secretary Rex in terms of goods, yung mga food packs. Mahirap. Kumbaga parang feeling mo pinagtutulungan ka parang hindi ka pinagkakatiwalaan ng ibang miyembro ng kabinete. Kumbaga parang pariya, outcast. Pero sabi ko nga, kailangan lang talaga kumisan luluhod ka sa mga senator na lang na kaibigan mo para makakuha ka lang. Alam mo ba na grabe, yung MAIP na yan? Akala mo siguro yung medical assistance na yan in the form of guarantee letter. Hindi yan. Mayroon ding scheme yan, Karen. In fact, ang hinihingi dyan is mga 30%. Ang ibig sabihin, 30%. Bibigyan kita ng MAIP pero ibalik mo ang 30%. How do they do it? Ang scheme niyan is gagawa ng medical mission. During the medical mission, i-jack up lahat. Presyo ng gamot. And at the same time, yung service, i-jack up lahat yan. Grabe, para may rebate. Para yung third party na gumawa nun, meron siyang 30% na ibibigay niya. Kuminsan nga nagmamakaawa na yung third party. Sasabihin nila, sir, sobra-sobra na rin yan. Mahirap din. Yung 30, habulin yung 30 kasi masasacrifice yung serbisyo. At baka mahuli kami dyan. Kasi napakalaki. Pero yun talaga sige, bibigyan kita ng basta 30 ako. Walang hindi bababa yung 30. Ganun gahaman, yes. Kawalang niya, kademonyo, kalapastanganan, katarantaduhan. So, Mayor, I think to end is, you still won as mayor, but were services affected in your city, right? Yeah, napakahirap. This is probably the most difficult na campaign ko. Kasi marami pala akong kalaban dito, lalo-lalo na hindi lang pala yung kalaban ko rito, yung isang congressman na tumatakbong mayor. Pati pala yung mga kasamahan niya na sumusuporta sa kanya. Nakapareho niya. At kalaban ko rin pala rito, kaya napakalaki na kanilang pondo rito. Pero mabuti na lang, they were not able to sway yung mindset at yung integrity ng mga tao dito sa Baguio City. Oh, wow. Okay. Well, we don't have enough time, but I want to thank you so much for joining me today. You've revealed a lot. And I think in the end is, you will work. If the president assigns you, you will take... Ayan willing daw siya magpa-assign. Alam mo, sana nga lang mga kababayan, i-consider ito ng ating Pangulo kung talagang seryoso siya. Kasi alam naman natin na si Magalong matagal na po yung may advocacy laban sa korupsyon. Kung talagang seryoso ang ating presidente, sa kanya kanyang gagawin ito. Kaya lang, ewan ko lang Kasi alam mo, may napapansin ako May napapansin ako na tila parang ito'y something na lang, propaganda lang. Yung mga ganitong klaseng galawan o mga salita-salita ni Bongbong Marcos. Kasi lagi mahiya naman kayo. Ito yung mga construction company.
asan ang action dun? Puro salita. Hindi, di ba? If you are serious, you would start parang gumawa ka ng executive order na tulad nung ginawa ni Pangulong Duterte nung meron siyang binuo na anti-corruption na may sakop ganito na mga salary grade kaya lang tinanggal mo yun di ba? Yung Presidential Anti-Corruption Commission, tinanggal mo yun Sana si Greco Bellica, alam nyo ba, daming kinasuhan ni Greco Bellica noon. Tinanggal mo. Ngayon, puro ka na lang banggit, puro ka na lang salita, wala namang gawa. Aanhin natin yung salita mo. Machichicha ba yung salita mo? Ano ba yan? Bababa ang presyo ng bilihin dyan? Kasi yan ang problema ng taong bayan Alam nyo, may kinaugnayan ito sa presyo ng lahat ng bilihin. Remember, lalo na yung Road to Farm project, yung mga ganyan, importante yan para mabilis ang takbo at mas mumura ang mga gas. Kasi siyempre kung maayos, kung hindi lubak-lubak, kung maganda ang way para madala ang pagkain, mas mumura yan. Paano nasira ng flood control, bumaha dun sa lugar, hindi madala yung pagkain dito, pahirapan. So, dyan papasok yung law of supply and demand. Pag mahina ang supply at mataas ang demand, magmamahalo ang presyo, di ba? Ganun lang kasimple yan Kung lahat sana smooth, di ba? Kung lahat sana maayos, lahat ng proyekto ay nagawa ng tama. So, minimal ang baha, mabilis mag-subside, maayos ang daanan, may tulay na maayos, hindi nagbabagsakan. Kung sana ganyan, di malaking bagay po yung mabibilis na pagdating ng mga food supply sa ating mga cities, di ba? So bababaho ang presyo. Yun yung sinasabi natin. Na yan it's a web of problem because of the corruption. Problema, puro daldal, puro, maiya naman kayo. Kaharap mo na yung kausap mo, di mo pa sinabihan, di mo pa tinanggal yung kanilang speaker. Di ba? We all know. Ikaw na mismo umamin, palpak. Malaking parte dyan, DPWH. At malaking parte dyan, yung budget. Di ba? Yung issue sa budget. Ba't di mo tinanggal yung speaker? Kasi nga, weak ka, takot ka. Hindi, yun lang naman kasi po ang nakikita kong dahilan Di ba? Yung takot niya dun sa ewan ko, sa pinsan niya, may hawak ba yung pinsan mo na kaya hindi mo maayos? Di ba? May hawak ba? Kaya ganon? Ewan natin, di ba? Tingnan natin. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Mga adios, patrioto at dorada. Adios. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang